Grabe ka, Siana. Akala mo naman kung sino ka. Matinis na sabi ng babae sa harap niya, sabay taas ng kilay. Isang hamak na tagalinis lang ng hotel? Tapos ngayon, nakaangat na ang tingin? Huwag kang magpanggap. Amoy bleach at pawis ka pa rin. Napayo ko si Siana. Nanginginig ang kamay niya, pero matatag ang titig. Mas mabuti ng amoy trabaho, kesa amoy kasinungalingan. Mahinahon niyang sagot. Natawa naman ang babae. Malamig at puno ng pangungutya. Matapang ka lang kasi hindi mo pa alam ang totoo. Anong totoo? Lumapit ito at bumulong. Hindi mo alam kung sino talagang tunay mong ama. At kung bakit kanya itinago. Alas 5 pa lamang ng umaga, kulay abo pa ang langit sa labas ng salaming pader ng Skyline Crest Hotel. Tahimik ang lobby, amoy polish at imported na bulaklak. Kumikinang ang marmol na tila walang bahid ng yapak ng mga taong dumadaan gabi-gabi. Ngunit sa likod ng makintab na harapan, sa service entrance na may ilaw na kumukurap, may isang pares ng paa ang unti-unting nasusugatan. Si Siana Reyes ay nakayuko habang hinihigpitan ng sintas ng kaniyang sapatos. Hand-me-down, galing sa dating empleyadong umalis na nang hindi malang nagpapaalam. Masikip ng kalahating sukat, kumakaskas ang matigas na gilid sa kanyang sakong sa tuwing gagalaw siya. Kanina pa niya nararamdaman ang hapdi, pero pinilit niyang itulak pababa ang pakiramdam, kasama ng iba pa niyang nararamdaman. Walang karapatang mapagod. Bulong niya sa sarili. Sa locker room, isa-isa nang dumarating ang ibang housekeeping staff. May mga nakatawa pa, may mga may hawak na kape, may mga nagkakwentuhan tungkol sa bagong guest na artista raw. Si Siana, tahimik. Inayos niya ang kanyang buhok na masakip na buwan. Plinan siya ng mabuti ang uniforme kagabi, kahit na pagod siya galing sa nakaraang shift. Hindi pwedeng mukhang gusot. Hindi pwedeng mukhang mahirap. Kahit pareho namang totoo. 6 a.m. Room 1708, 1712, 1803, priority cleaning. Sigaw ng dispatcher sa service radio. Kinuha ni Siana ang kanyang cart, puno ng linen, bottled water, toiletries at maliit na vacuum. Mabigat, parang sinasadya ng mundo na subukin kung hanggang saan ang kaya niyang buhatin. Sa room 1708, sinalubong siya ng amoy ng alak at pabango. Banyo muna. Lumuhod siya sa malamig na tiles. Kuskos sa lababo, kuskos sa inodoro. Kuskos sa salamin na may bahid ng lipstick. Nanginginig ang tuhod niya habang pinipiga ang basahan. Isang oras. Sa 1712 may mga buhok sa drain. Sa 1803, nagalat ang tissue at bote ng beer. Pinilit niyang umiti nang makasalubong ang isang guest sa hallway. "Good morning, ma'am," bati niya, kahit ramdam niyang bumibigat na ang kanyang talukap. "Make sure the sheets are extra white," sagot ng babae. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Extra white. Parang insulto ang tunog noon sa tenga ni Siana. Para bang sinasabi, linisin mo ang dumi namin. Pero huwag kang mag-iiwan ng bakas ng sarili mo. 10:30 a.m. Ramdam niya na ang pagdikit ng medya sa likod ng sakong niya. Sa isang sulok ng service corridor, mabilis niyang hinubad ang sapatos. Namula ang balat. May maliit na pumutok na sugat. Dumudugo. Napahinga siya ng malalim. Mula sa bulsa ng apron, kumuha siya ng tissue. Tinupi, pinatong sa sugat. Isinuot muli ang medyas. Mas masakit. Pero mas masakit ang isipin na kulang pa ang ipon niya para sa inhaler ng kaniyang ama. Asma na naman kagabi. Halos hindi makahinga. Pinaypayan niya ang lumang dyaryo habang hinihintay ang epekto ng kalahating dose ng gamot na hinati-hati nila para tumagal. Kalahating dose, parang kalahating buhay. "Anak," paos na sabi ng ama niya kagabi, "huwag kang magpapagod." Ngumiti lang siya noon. Ngayon, habang tinutulak ang cart sa mahabang hallway na may makapal na carpet, pakiramdam niya ay nilununok siya ng katahimikan. Tanghali na
pero hindi siya maka-lunch break agad. May biglaang check-out. May biglaang request ng crib sa isang suite. May biglaang reklamo tungkol sa kulang na tuwalya. "Siana, bilisan mo!" Sigaw ng senior housekeeper. "Opo," mahinahon niyang sagot. Hindi siya sumasagot ng pabalang. Hindi siya lumalaban. Hindi siya nagrereklamo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang may mas mahina pa sa kanya. Ang ama niyang naghihintay ng gamot. 3 p.m. Pangatlong refill niya na ng water bottle sa pantry. Sumasakit na ang likod niya sa kakayuko. Ang mga daliri niya ay namumula na sa kakapiga ng mop. Pinanonood niya ang sarili sa refleksyon ng salamin ng elevator. May mga hibla ng buhok na kumawala sa bun. May bahid ng pawis sa leeg. May pagod sa ilalim ng mata. Ngunit tuwid pa rin ang likod. Trabaho to. Bulong niya sa sarili. Hindi kahihiyan. Sa isang sandali, pinikit niya ang mga mata. Naaalala niya ang probinsya, ang amoy ng dagat, ang luma nilang bahay na mayero. Ang tawa ng kanyang ama bago ito tuluyang inatake ng sakit. Kung may ibang paraan lang. Kung may ibang daan lang. Pero wala. Kaya bumalik siya sa hallway. 6:30 p.m. Nagpalit ang shift ng iba. May mga nag-goodbye na. May mga nagbibiroan na tungkol sa dinner plans. Si Siana nasa room 1901 pa rin. Pinipiga ang mop. Ang kamay niya ay nanginginig na. Hindi na dahil sa lamig ng aircon, kundi sa pagod na hindi niya pinapayagang pangalanan. Wala kang karapatang mapagod. Ulit niya sa isip. May mga taong pag napagod, pwedeng magpahinga. Siya, hindi pwede. Kapag siya napagod, walang bibili ng gamot. Kapag siya napagod, walang pambayad sa bed space sa Barangay Rizal kung saan sila nakikitira. Kapag siya napagod, baka tuluyang mawala ng hininga ang ama niya. Kaya, hindi siya mapapagod. Hindi siya pwedeng mapagod. 8 p.m. Sa wakas, tapos na ang listahan. Tahimik na ang VIP floor. May mahihinang ilaw na lang sa hallway. Ang carpet ay mukhang mas malambot kaysa kaninang umaga. Iniwan niya ang cart sa storage. Isa-isa niyang inayos ang mga natitirang linen. Nang mag-isa na siya sa loob ng maliit na utility room, doon niya naramdaman ang bigat. Sumandal siya sa pader, dahan-dahan, hanggang sa makaupo siya sa malamig na sahig. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. May maliit na bitak sa gilid ng kuko. May bahid ng disinfectant. May panginginig na hindi niya kayang itago. Tahimik siyang napangiti. Isa na namang araw. Bulong niya. Hindi niya alam na hindi pa tapos ang araw na yon. Hindi niya alam na ang 16 na oras na pagod sa sahig na hindi kanya ay simula pa lamang ng mas malaking pagyanig sa mundong pilit niyang inaayos. Sa labas ng utility room, may mga yabag na papalapit. At sa susunod na sandali, may isang boses na muling susubok sa kanyang lakas. Pero sa ngayon, sa loob ng malamig at maliit na kwartong iyon, si Siana Reyes ay nakaupo sa sahig na hindi kanya. At sa unang pagkakataon, buong araw, hinayaan niyang tumulo ang isang patak ng luha. Hindi pa tuluyang natutuyo ang luha ni Siana nang marinig niya ang tunog ng matulis na takong sa labas ng utility room. Hindi iyon basta yabag lang. May ritmo na parang may dalang babala. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng pisngi. Tumayo siya agad, inayos ang apron at kinuha ang cart na parang walang nangyari. Pagbukas siya ng pinto, bumungad ang service corridor. Mahaba, makitid, may fluorescent lights na malamlamang kulay. Amoy detergent at mainit na tela galing sa laundry room. May mahinang ugong ng industrial dryer sa di kalayuan. At sa gitna ng corridor, nakatayo si Miss Lorna Velez. Nakaayos ang buhok sa mahigpit na bun. Matingkad ang pulang lipstick. Hawak ang clipboard na parang sandata. Siana, isang salita lang pero may bigat. Opo, ma'am. Tuwid ang tindig niya kahit ramdam niyang kumikirot ang sakong. Lumapit si Lorna. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Parang may hinahanap na mali. Tapos ka na ba sa floor 19? Opo, ma'am. Na-check ko na rin po ang linen count. Good. Bahagyang ngumiti si Lorna.
Pero hindi iyon ngiti ng papuri. Ngiti iyon ang may ipapagawa pa. Magstay ka. Parang bumagsak ang temperatura sa paligid. Ma'am? Kulang tayo. May walk-in VIP, presidential suite. Tiniklop ni Lorna ang clipboard. Ikaw ang mag-handle. Saglit na natahimik si Sienna. Presidential suite. Ibig sabihin, mas doble ang trabaho. Mas doble ang linis. Mas doble ang bantay. Ma'am, maingat ang tono niya. Tapos na po ang shift ko. At sa unang pagkakataon buong araw, narinig niya ang sariling pagod sa boses niya. Nagtaas ang kilay si Lorna. At? Ma'am, uuwi na po sana ako agad. May kailangan pa po kasi akong bilhin gamot. Pinisil niya ang gilid ng apron para hindi mahalata ang panginginig ng kamay. May asma po kasi ang papa ko. Kagabi po, inataka siya. Walang emosyon ang mukha ni Lorna. Hindi ako doktor. Ma'am, sadali lang po. Bibilhin ko lang po sanang sa butika tapos babalik ako kung hindi. Isang matalim na salita. Parang kutsilyo sa hangin. Magstay ka. VIP nga to, diba? Hindi pwedeng ipasa sa iba. At saka kulang ang tao. Sa dulo ng corridor, may dalawang staff na nag-uusap. Napatingin sila sandali. Tapos nagkunwaring abala sa pag-aayos ng linen. Ma'am, kahit isang oras lang po. Sienna. Bumaba ang boses ni Lorna. Pero mas naging delikado ang tono. Ilang buwan ka pa nga lang ba dito? Mag-iisang taon na po. At sa loob ng isang taon, ilang beses kitang pinagbigyan sa schedule mo? Napaisip sa Sienna. May mga araw na pinalitan siya ng shift dati dahil may check-up ang ama niya. May mga pagkakataon na pinayagan siyang mag-half day. Pero hindi iyon regalo. Pinaghirapan niya yon. Marami pong salamat, ma'am. Good. So ngayon, ikaw ang tutulong sa akin. Hindi yon pakiusap. Utos iyon. Humigpit ang hawak ni Sienna sa cart. Ma'am, kailangan ko lang po talagang umuwi. Wala pong ibang mag-aasikaso kay Papa. Sandali ang katahimikan. Tapos, kung uuwi ka ngayon, malamig na sabi ni Lorna, huwag ka nang bumalik bukas. Parang may bumagsak na bakal sa dibdib ni Sienna. Ma'am, maraming naghihintay sa trabaho mo. Tumikim si Lorna. Sa labas pa lang ng gate may pila na ng aplikante. Mas bata, mas mabilis. Mas hindi maraming dahilan. Ramdam na si Yana ang init sa likod ng mga mata niya. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi rito. Hindi po ba dahilan ng may sakit na magulang? Mahinahon niyang sabi. Kahit nanginginig ang loob niya. Hindi ko problema ang pamilya mo. Mas tumalim ang tingin ni Lorna. Ang problema ko, kulang ang tao ko. At kailangan ko ng maaasahan. Ma'am, maaasahan naman po ako. Then prove it. Tumalikod si Lorna at naglakad papunta sa maliit na mesa sa gilid ng corridor kung saan nakapatong ang overtime sheets. Tinapik niya ang papel. Sign? Tahimik ang paligid. Parang pati ang dryer sa laundry room ay humina ang ugong. Lumapit si Sienna. Sa papel, nakalista ang pangalan niya. May blankong linya sa tabi. Oras ng extension. 8 p.m. to 12 midnight. 4 na oras. Parang 4 na batong papatong sa balikat niya. Ma'am, huling subok niya. Bibili lang po ako ng gamot tapos babalik. Sign. Hindi na nakatingin si Lorna sa kanya. Parang tapos na ang usapan. Sa likod nila, narinig niya ang mahinang tawanan ng dalawang staff. Uy, overtime na naman si Sienna. Masipag kasi. May halong biro nito. May halong awa. May halong, buti na lang hindi ako. Nilunok na si Sienna ang buo niyang pagod. Iniisip niya ang ama niyang naghihintay. Ang inhaler na halos wala ng laman. Ang maliit na plastic envelope kung saan niya nilagay ang sweldo. Kung mawawalan siya ng trabaho, walang gamot, walang renta, walang pagkain. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Ramdam niya ang hapde sa sakong habang nakatayo.
Ramdam niya ang panginginig ng daliri habang nilalapit ang dulo ng tinta sa papel. Sandaling pumikat siya. Pasensya na pa, bulong niya sa isip. Tapos, lumagda siya. Malinaw, diretso. Si Yana Reyes. Parang perma sa kontrata ng sariling pagod. Good, sabi ni Lorna, tsaka kinuha ang papel. Presidential suite, make it spotless. Ayoko mapahiya. Opo, ma'am. Tumalikod si Lorna at naglakad palayo. Ang tunog ng takong niya ay unti-unting nawala sa corridor. Naiwan si Yana. Nakatayo, hawak ang card. Sa kabilang dulo, nagpaalam na ang ibang staff. Bye, Yana! Ingat! Ngumiti siya. Ingat din. Isa-isa silang nawala sa likod ng pinto ng staff exit. At nang tuluyan ng sumara ang pinto, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa labas. May nagkwento ng plano ng samgyup. May nagbiro pa nga tungkol sa crush sa front desk. Normal na gabi para sa kanila. Para kay Yana, simula pa lang ulit. Sa elevator papuntang top floor, mag-isa siya. Makintabang salamin. Nakita niya ang sarili. Mas pagod kaysa kanina. Mas tahimik. Mas mabigat. Huminto ang elevator. Ding! Pagbukas ng pinto, sumalubong ang mas malamot na carpet at mas mabangong hallway. Mas tahimik, mas sosyal. Presidential suite. Inilabas niya ang master keycard. At bago niya ipasok sa slot, saglit siyang napahawak sa dibdib. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagod na pinipilit niyang itago. Wala kang karapatang mapagod. Bulong niyang muli. Click! Bumukas ang pinto. At pumasok siya sa isang mundo na hindi kanya, na kailangan niyang linisin kahit hindi siya kailanman magiging bahagi nito. Sa ibaba ng gusali patuloy ang ikot ng lungsod. Sa isang maliit na bed space sa tundo, may isang amang nag-aantay ng hinga. At sa loob ng presidential suite ng Skyline Crest Hotel, isang babae ang muling piniling manatili. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Malamig ang hangin sa linen room. Hindi yon lamig ng aircon na pang lobby. Ito ang lamig ng sementadong pader at bakal na cabinet na laging may patak ng moisture sa gilid. Amoy bagong laba ang paligid, fabric conditioner at kaunting bleach. May mahinang hum ng industrial washer sa katabing silid. Parang mababang tibok ng pusong hindi nagpapahinga. Pagkatapos ng halos 4 na oras sa presidential suite, tuluyan ang bumigay ang tuhod ni Yana. Isinara niya ang pinto ng linen room ng marahan. Walang ibang tao sa loob. Nakapatong sa gitna ang malalaking trolley ng puting kumot na maayos ang pagkakatupi. Parang mga ulap na hindi marurumihan. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig. Sumandal sa malamig na cabinet. At doon niya hinayaan ang katawan na bumagsak. Hindi sa sahig, kundi sa pagod. Hinubad niya ang sapatos. Napangiwi siya. Ang medyas niya may bahid ng dugo sa likod. Dumikit ang tela sa sugat. Nang hilahin niya, kumirot ang balat na parang sinusunog. Napahigpit ang hawak niya sa sariling binte. Tahimik. Hindi siya pwedeng marinig. Sa hotel na ito, bawal ang maingay na pagod. Bawal ang maingay na hina. Pinisal niya ang labi para pigilan ng hikbi, pero may isa pang patak ng luha ang kumawala. Dumaan sa pisngi, bumagsak sa apron niya. Isa pa, hanggang sa hindi niya na napigilan. Tahimik siyang umiiyak. Hindi malakas, hindi dramatiko. Yung iyak na parang pagbuga lang ng hangin na matagal nang nakakulong sa dibdib. Naaalala niya ang ama niya. Siguro ay naghihintay pa rin. Siguro nakahiga sa manipis na kutsyon. Nakatingin sa kisame na may bitak. Siguro, iniisip kung may pambili sila ng gamot bukas. Pa, mahinahon niyang bulong. Humigpit ang hawak niya sa medyas na may dugo. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang sugat sa paa o ang pakiramdam na wala siyang kontrol sa buhay niya. Sa labas ng pinto may narinig siyang mahinang kalansing ng tools. May yabag na mabagal at hindi matulis na takong. Hindi mabilis na hakbang, kundi mabagal,
mabigat at may konting pagdrag. Kumatok ng marahan ng pinto. Si Yana, napahid siya agad ng pisngi. Opo, pilit niyang inayos ang boses. Bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang ulo ng isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at may suot na faded na maintenance uniform. Si Tatang Nardo, ang pinakamatandang empleyado sa hotel, maintenance at handyman. Kilala sa pagiging tahimik at mabait. Laging may dalang maliit na tool bag na mukhang mas matanda pa sa kanya. Diyan ka pala, sabi niya at dahan-dahang pumasok. Napansin agad ang nakahubad na sapatos ni Siana, ang medyas na may mantsa, ang pamumula ng mata nito. Hindi siya nagtanong agad. Lumapit siya at binaba ang maliit na tool bag sa tabi. Pwede ba akong umupo? Tanong niya. Tumango si Siana. Umupo si Tatang Nardo sa sahig. Hindi alentana ang lamig. Tahimik sila sandali. Tapos nagsalita siya. Alam kong pinilit ka na naman. Hindi yon tanong. Alam niya na ang sagot. Napakagat si Siana sa labi. Opo. Si Lorna ba? Mahinang tanong nito. Opo. Napapuntong hininga si Tatang Nardo. Ganon talaga yan. Pag alam nilang hindi ka lalaban, mas pinipiga ka. Hindi naman nakasagot si Siana. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil totoo. Binuksan ni Tatang Nardo ang maliit na side pocket ng tool bag niya. Hindi wrench ang inilabas, hindi rin tornilyo, kundi maliliit na first aid kit. May lumang roll ng gauze, isang maliit na bote ng antiseptic at medical tape. Dito ka nga, sabi niya. Okay lang po ako, Tatang. Huwag mo na akong bulahin, kita ko yung paa mo kanina pa sa hallway. Napangiti si Siana ng bahagya, kahit mahiya. Dahan-dahan niyang inilapit ang paa. Maingat na hinila ni Tatang Nardo ang medyas. May nakita ang sugat. Napailing siya. Masikip ang sapatos mo. Bigay lang po kasi. Hindi porket bigay ipipilit mo na sa paa mo. Sabi niya, pero malambing ang tono. Binuhusan niya ng antiseptic ang sugat. Napapikat si Siana sa hapde. Tiisin mo sandali. Tahimik lang siya. Kumakapit sa gilid ng cabinet. Maingat na pinunasan ni Tatang Nardo ang dugo. Pinatong ang maliit na gauze. Tinapala ng tape. Hindi mabilis, hindi padalos-dalos. Parang anak ang inaasikaso. Salamat po. Mahina niyang sabi. Hindi ka dapat nagpapasalamat sa ganyan. Dapat may sariling clinic ang hotel para sa inyo. Umiling siya. Ganun ho talaga. Hindi dapat ganun talaga. Sagot ni Tatang Nardo. Medyo matigas ang tono. Saglit naman na natahimik ang dalawa. Sa labas ay may dumaan na cart. May narinig na mahinang tawa. Sa loob ng linen room, mas malinaw ang tibok ng pagod. Kailan ka uuwi? Tanong ni Tatang Nardo. Mga 12:00 na ho siguro. Mag-isa ka na naman? Opo. Nag-isip sandali ang matanda. May dala akong trike. Luma nga lang pero umaandar pa. Ihahatid na kita mamaya. Nagulat naman si Siana. Ay, wag na po, Tatang. Abala pa po kayo. Anong abala? Dadaan din naman ako sa labasan. At ayoko naglalakad ka ng ganyan ang paa mo. Hindi siya makapagsalita agad. Hindi siya sanay na may nag-aalok ng tulong nang walang kapalit. Okay lang po talaga. Siana. Mahinahon pero seryoso ang boses ni Tatang Nardo. Hindi mo kailangang magpakatatag palagi. Hindi kasalanan ng mapagod. Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Isang simpleng pangungusap. Pero parang may nagtanggal ng bigat na matagal nang nakapatong. Napatingin siya sa matanda. Hindi siya tiningnan bilang empleyado. Hindi bilang tauhan. Kundi bilang tao. Salamat po. Ulit niya pero iba na ang tono. Hindi na formal, kundi taos. Ngumiti si Tatang Nardo. Sige, tapusin mo na yung shift mo. Hihintayin kita sa loading bay. Tumayo siya, kinuha ang tool bag. Bago lumabas, huminto siya sandali. At sabihin mo sa papa mo magpagaling siya. Hindi pa siya pwedeng sumuko,
May anak siyang lumalaban araw-araw. Napasinghap si Siana. Tumango siya. Opo. Lumabas si Tatang Nardo. Naiwan siyang muli sa linen room. Pero iba ang pakiramdam. Masakit pa rin ang paa. Pagod pa rin ang katawan. At may VIP pa siyang aasikasuhin. May supervisor rin na nakabantay. Pero sa unang beses sa buong araw, hindi na siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang tumayo. Isinuot muli ang sapatos. Mas maingat na ngayon. Inayos ang apron, huminga ng malalim. Bago niya binuksan ang pinto, napahawak siya sandali sa dibdib niya. Hindi para pigilan ng iyak, kundi para tandaan ang pakiramdam na may nakakita sa kanya. Hindi bilang tagalinis, hindi bilang extra staff, kundi bilang si Yana. Isang anak, isang tao. Paglabas niya ng linen room, pareho pa rin ang ilaw. Pareho pa rin ang amoy ng detergent. Pareho pa rin ang hotel na kumikinang para sa mayayaman. Pero sa loob niya, may maliit na ilaw na sumindi. At minsan sapat na ang isang taong maniwala sa'yo para magpatuloy ka kahit pagod na pagod ka na. Tahimik na ang karamihan ng ilaw sa likod ng Skyline Crest Hotel. Sa harap ng gusali, kumikinang pa rin ang lobby. May ilang sasakyang dumadaan. May ilang guest na dumarating na may dalang maleta. Pero sa likod, sa loading bay, iba ang mundo. Malamlam ang ilaw ng poste. May isang bombilya na kumukurap. Parang pagod na rin sa maghapon. Amoy basura at lumang karton. May mga delivery crates na nakasalansan sa gilid. May pusang nagkalat ng mga plastic malapit sa basurahan. Doon nakatayo si Siana. Bitbit ang maliit na pouch na kulay beige. Doon niya nilalagay ang sweldo niya. Nakapulupot ang strap sa palad niya at parang ayaw niyang kumawala. Masakit pa rin ang paa niya. Ramdam niya ang tape na nakakapit sa sugat sa bawat hakbang. Sumulyap siya sa paligid. Nasaan si Tatang Nardo? Napagkasundoan nilang magkita rito. Ihahatid siya ng matanda gamit ang lumang motor trike na to. Kahit luma, sabi ni Tatang, matibay pa naman raw. Huminga siya ng malalim. Malamig ang hangin. May kaunting usok mula sa exhaust ng delivery truck na kakaalis lang. Pinisil niya ang pouch. Konti na lang pa. Pabibili ko ng gamot. Isang hakbang, dalawang hakbang, bigla siyang nakarinig niyang iba. Hindi mabagal na hakbang ng matanda. Hindi rin takbo ng guard. Mas mabigat, mas padalos-dalos. Si Yana. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon sa pagitan ng anino ng delivery crates at ilaw na kumukurap, nakatayo si Berto Reyes, ang kuya niya. Nakasuot ng gusot na t-shirt. May mansya ng kung anong hindi malinaw. Ang buhok ay magulo. Ang mata, pula. Hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa alak. Kuya, halos hindi lumabas ang boses niya. Lumapit si Berto na amoy alak at sigarilyo ang hininga. Pahingi, diretso niyang sabi. Kailangan ko, habol ako. Napaatras si Siana ng kalahating hakbang. Ha? Anong habol? Utang. Sagot niya na parang wala lang. May mga taong naghahanap sa akin. Kailangan ko ng pera ngayon. Napahigpit ang hawak ni Siana sa pouch. Kuya, kakasahod ko lang. Alam ko. Napangisi si Berto. Kaya nga ako nandito. Nanginginig ang tuhod ni Siana. Hindi sa lamig, kundi sa kaba. Kuya, para to sa gamot ni Papa. Di mas lalo mong ibigay. Kuya, hindi ako makakapagtrabaho kung may naghahabol sa akin. Pag may nangyari sa akin, sino tutulong sa inyo? Napapikat siya sandali. Ganito naman lagi. Laging may dahilan. Laging may emergency. Laging may utang. Kuya, please. Nanginginig ang boses niya. Inataka si Papa kagabi. Kailangan niya ng inhaler at wala na kaming extra. Lumapit pa si Berto. Utang na loob mo na rin to sa akin. Parang pamilyar na script. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakaluwas ng Maynila. Sumikip ang dibdib ni Siana. Totoo, si Berto naghanap ng kakilala sa lungsod. Siya ang nag-asikaso ng unang tirahan nila.
Siya ang nagdala sa kanila mula probinsya nang lumala ang sakit ng ama nila. Pero kapalit noon, eto, paulit-ulit na paghingi, pagkuha, paglamon. Kuya, hindi ko naman tinatanggi yun. Umiiyak na siya ngayon. Pero hindi mo naman pwedeng kunin lahat. Wala nang matitira sa amin. Bigay mo na! Biglang tumaas ang boses ni Berto. Napatingin si Siana sa paligid. Walang guard, walang dumadaan. Madilim ang alley. Parang sinasadya ng gabi na maging saksi pero hindi makaalam. Kuya, please. Halos pabulong na ang iyak niya. Kahit kalahati lang. Kalahati? Napatawa pa si Berto. Pero walang saya sa tunog. Ako ang kuya mo. Ako ang nagdala sa inyo dito. Ako ang sumalo sa'yo nung wala kang alam. Hindi ko naman hiniling na magbisyo ka. Biglang nasabi ni Siana. Natigilan siya sa sarili niyang salita. Sandaling katahimikan. Tapos, nag-iba ang mukha ni Berto. Anong sabi mo? Umigting ang panga niya. Kuya, hindi kita kalaban Bastos ka na ngayon ah. Bigla niyang hinawakan ang strap ng pouch. Napasinghap si Siana. Kuya, wag! Nag-agawan sila. Mahigpit ang kapit ni Siana. Para siyang kumakapit sa hininga ng ama niya. Bitawan mo! Sigaw ni Berto. Kuya, please! Hinila niya ng malakas ang pouch. Nabitawan ni Siana ng sandali dahil sa sakit ng paa niya. Sa isang iglap, tinulak siya ni Berto. Hindi malakas na parang pelikula, pero sapat na para mawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa semento. Sumayad ang palad niya sa magaspang na lupa. Napangiwi siya sa sakit. Narinig niya ang kaluskos ng zipper. Kuya! Pilit siyang bumangon. Pero masakit na ang paa niya. Masakit ang kamay niya. Mas masakit ang puso niya. Huwag kang magsusumbong. Malamig na sabi ni Berto habang inilalagay ang pera sa bulsa. Kung may mangyari sa akin, kasalanan mo. Kuya! Pero nakatalikod na siya. Naglakad palayo sa madilim na dulo ng alley. Walang lingon, walang sorry. Naiwan si Siana sa semento. Tahimik ang paligid. May pusang dumaan sa basurahan. May plastic na tinangay ng hangin. Dahan-dahan siyang umupo. Tiningnan ng palad niya. May gasgas, may manipes na dugo. Tiningnan ng pouch, wala na ang laman. Parang hinugot ang buong maghapon niya. Ang 16 na oras, ang kuskos sa banyo, ang pagmop, ang presidential suite. Lahat, wala. Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lang. Parang nasanay na. Pero sa loob niya may pumutok. Hindi galit, hindi lamang lungkot. Kundi pagod na pagtanggap. Kuya, bulong niya sa dilim. Hindi niya alam kung mas masakit na siya ang tinulak o ang katotohanang kapatid niya ang gumawa. Sa di kalayuan, may mahinang ugong ng motor. Marahil ay si Tatang Nardo ayon. Pero hindi pa siya makatayo. Nakaupo siya sa malamig na semento. Hawak ang walang laman na pouch. Sa likod ng hotel na kumikinang para sa mayayaman, may isang housekeeping attendant na ninakawan ng sariling dugo. At sa gabing iyon, hindi lamang pera ang nawala kay Siana, kundi ang natitirang paniniwala niyang kahit papaano, kakampi pa rin niya ang pamilya. Ang semento ay malamig at magaspang sa ilalim ng palad ni Siana. May manipis na guhit ng dugo sa kamay niya. Kumapit ang alikabok sa sugat. Nangingitim ang gilid habang unti-unting natutuyo. Masakit ang paa niya. Masakit ang kamay niya. At mas masakit ang kawalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Umikot ang paningin niya sandali. Parang may ulap na pumapagitna sa mga ilaw ng loading bay. Huminga siya ng malalim. Pero mabigat pa rin ang dibdib. Tatang, mahina niyang tawag. Kahit walang kasiguruhan kung naroon pa ba ang matanda. May narinig siyang ugong ng makina kanina. Baka naghihintay na. Pinilit niyang maglakad palabas ng madilim na service alley. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang kerot ng tape sa sako. Ang pouch sa kamay niya ay magaan na. Masyadong magaan.
Wala na ang laman. Pero kailangan pa rin niyang makauwi. Sa labas ng loading area, mas maliwanag ng kaunti ang paligid. May ilang ilaw na nakatutok sa employee parking. May mga sasakyang nakahanay. Motor, ilang lumang kotse at isang service van ng hotel na kadalasang ginagamit sa deliveries. Umikot ang tingin niya. Hinarap ang lumang motor trike ni Tatang Nardo na kulay berde na kupas. May maliit na sidecar na may pintura at pang may bitak. Wala, mas lalo siyang nahilo. "Nasaan ka na po?" bulong niya. May bahagyang tunog ng hangin na dumaan sa pagitan ng mga sasakyan. May tunog ng alarm ng malayong kotse, tapos ay tumahimik. Sa pinakadulo ng parking lot, halos malapit na sa bakod na may nakapulupot na barbed wire. May isang kulay abong sasakyan. Mas malaki kesa sa service van. Mas makintab. Hindi niya agad napansin ang detalye. Sa isip niya, basta kulay abo, basta may sliding door sa gilid. At bahagyang nakabukas ang pinto. Napakurap siya. Sa isip niya, baka iyon ang sasakyan ni Tatang Nardo. Baka may ibang dala ngayong gabi. Baka may pinahiram na service vehicle. Baka nag-iba lang ang pwesto. Hindi na malinaw ang isip niya. Nangingitim ang gilid ng paningin niya. Parang may itim na kortinang dahan-dahang bumababa. 1, 2, 3 hakbang, lumapit siya sa kulay abong sasakyan. Walang tao sa paligid at bahagyang nakaawang ang sliding door. Parang may kakapasok lang o may nakalimot na magsara. "Tatang?" Mahinang tawag niya. Ngunit walang sumagot. Pero hindi niya naisip na kakaiba iyon. Hindi niya naisip na masyadong malinis ang pintura. Mas bagong modelo. Mas tahimik ang makina. Ang alam niya lang, kailangan niyang makaupo. Kailangan niyang humiga. Kailangan niyang huminto. Hinawakan niya ang gilid ng pinto at tinulak ng kaunti. Mas bumukas. Sa loob madilim pero may mahinang ilaw sa ceiling. Malinis ang upuan, itim ang leather. Walang kalat, walang amoy ng gasolina. Sa halip ay may mabangong scent. Yung amoy na madalas niyang naaamoy sa VIP rooms. Malinis, malamig, may halong citrus at kahoy. Ang amoy na parang hindi pawis, hindi rin pagod. Sandali siyang natigilan, pero mas lumakas ang hilo kesa sa pagdududa. Dahan-dahan siyang umakyat. Ang palad niyang may sugat ay napasandal sa malamig na metal ng pinto. Pumasok siya sa likod at bumagsak sa upuan. Malambot. Mas malambot kesa sa anumang nahigaan niya sa bed space nila sa Barangay Rizal. Napapikit siya sandali. Malamig ang leather sa likod niya. May kaunting tunog ang sasakyan habang gumagalaw ang suspension sa bigat niya. Huminga siya ng malalim. Amoy leather, amoy pabango. Hindi amoy usok. Hindi amoy kalawang. Hindi amoy pagod. May kakaibang katahimikan sa loob. Parang insulated sa ingay ng mundo. Hinawakan niya ang dibdib niya. Masakit pa rin. Pero sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi siya nakatayo. Hindi siya naglakad. Hindi siya lumalaban. Nakaupo lang siya. Tumingin siya sa palad niya, may bahid ng dugo sa balat. May alikabok sa gilid. "Kuya," mahina niyang bulong na hindi nagalit, kundi pagod. Naaalala niya ang pagtulak, ang pagbagsak, ang pagkuha ng sweldo. Parang eksenang paulit-ulit sa isip niya. Pero wala na siyang lakas para umiyak pa. Ang pagod ay mas mabigat kesa sa galit. Sumandal siya ng mas maayos sa upuan. Dahan-dahan niyang hinila ang paa niya papasok. Inilapat sa sahig ng sasakyan. Napansin niya ang carpet. Malinis, makapal, walang mancha. Saglit na dumaan sa isip niya. Hindi naman ganito ang sasakyan ni Tatang Nardo. Pero agad ding nawala ang tanong. Ang ulo niya ay mabigat na. Ang mga mata niya ay parang may buhangin sa loob. Sa labas ay may dumaan na ilaw ng sasakyan papalabas ng gate. May mahinang ugong naglungsod sa malayo. Sa loob ng sasakyan, may tahimik na hangin. Pinikit niya ang mga mata. Tatang Nardo, mahina niyang bulong. Sa isip niya, ito ang trike, ito ang tulong, ito ang sasakyang maghahatid sa kanya pa uwi. Salamat po. Naramdaman naman niyang gumaan ang katawan niya, parang dahan-dahang nilulunod sa malambot na upuan.
Hindi niya naisip kung bakit walang sagot. Hindi niya naisip kung bakit walang tunog ng lumang makina. Hindi niya naisip kung bakit masyadong tahimik. Sa gitna ng pagod, sakit at pagkakanulo, ang utak niya nagpasya na lang na huminto. Bumigat ang talukap niya. Ang huling imahe sa isip niya ay ang loading bay na may ilaw na kumukurap. Ang huling tunog na narinig niya ay ang mahinang pag-click ng pinto habang bahagyang gumalaw sa hangin. At bago tuluyang lumubog sa dilim ang paningin niya, hindi niya alam na ang sinakyan niya ay hindi trike, hindi service vehicle, hindi sasakyan ng taong naghihintay para ihatid siya, kundi isang kulay abong SUV na pag-aari ng lalaking hindi sanay maabala. Isang maling sasakyan sa pinakamadilim na oras ng gabi. At ang pagkakamaling iyon ang magsisimula ng pag-ikot ng mundo niya sa direksyong hindi niya inaasahan. Sa loob ng VIP lounge ng Skyline Crest Hotel, malamig ang hangin at masyadong mabango ang paligid. Amoy mamahaling pabango. Amoy alak na imported. Amoy pera. Nakatayo sa tabi ng floor-to-ceiling glass window si Ross Velasco. Naka-charcoal suit, malinis ang tahe, maayos ang buhok. Makinis ang relo sa pulso. Hindi lamang basta relo, kundi simbolo ng mga kontratang pinirmahan at lupang nabili. Real estate magnate. Ganoon ang tawag sa kanya ng mga magazine. Pero sa sandaling iyon, pagod lang siya. Pagod sa pakikipagkamay, sa may kasamang plastic ng ngiti. Pagod sa mga let's do lunch next week na hindi naman totoo. Pagod sa mga taong puro porsyento ang iniisip. Mr. Velasco, we'll have the draft ready by Monday. Of course, looking forward. Ngumiti siya at sanay. Pero nang tumalikod siya, tuluyang lumabas ang lounge na wala ng kulay ang ngiti. Tahimik na ang hallway ng VIP floor. Iba ang ilaw dito. Mas mainit ang kulay. Mas elegante ang carpet. Pero wala ng tao. Tinanggal niya ang korbata habang naglalakad papuntang elevator. Sa loob ng elevator, nag-isa siya. Huminga ng malalim. Another deal. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung dapat ba siyang masaya. Pagbukas ng elevator sa ground level, mas tahimik ang lobby. May ilang staff na nag-aayos ng bulaklak. May guard sa gilid. Lumabas siya patungo sa private parking area. Sa bawat takbang niya, sumasalamin sa marmol ang polished shoes niya. Sanay siya sa kontrol. Sanay siyang lahat ay nakaayon sa plano. Sanay siyang walang gumagalaw nang hindi niya alam. Pero nang marating niya ang parking lot, natigilan siya. Ang kulay abong SUV ay nakapwesto sa pinakadulong slot, malapit sa bakod. At ang sliding door sa likod, bahagyang bumukas. Huminto ang paglakad niya, naningkit ang mata. Bukas. Hindi niya naman iniwang bukas ang sasakyan. Hindi siya pabaya. Hindi siya nagkamali ng ganito. Agad na pumasok sa isip niya ang isang posibilidad. Magnanakaw. Tahimik ang paligid. Wala namang masyadong ilaw sa dulo. May mahinang hangin na nagpapagalaw sa ilang papel sa sahig. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Hindi siya takot, pero alerto. Pinisil niya ang susi sa kamay niya. Handang pindutin ang alarm kung kinakailangan. Paglapit niya ay napansin niyang mas bukas ang pinto kesa sa akala niya. Parang may kakapasok lang. Hinawakan niya ang gilid ng sliding door. Dahan-dahan niya itong tinulak. Mas bumukas. At doon, sa loob ng malamig na mabangong interior ng SUV, may isang katawan na nakahiga sa likod. Hindi lalaki. Hindi magnanakaw na may maskara. Kundi, isang babae. Nakasuot ng housekeeping uniform. Nakakorbatang parang bata. Nakapulupot ang mga paa. Nakayuko ang ulo. Parang giniginaw kahit malamig na ang loob ng sasakyan. Natigilan si Ross. Hindi naman agad pumasok sa isip niya ang sitwasyon. Saglit na tumigil ang oras. Lumapit siya ng bahagya. Mas luminaw ang itsura ng babae. Mahaba ang buhok nito na nakatali sa bun. Pero may ilang hiblang kung mawala. Lumukot ang uniforme. May mantsa ng kung ano sa gilid ng manggas. Huminga siya ng malalim.
Hindi amoy pawis ang loob ng sasakyan dahil nakaset sa auto ang air freshener. Pero sa pagitan ng leather at pabango, may konting amoy ng bleach. Amoy ng trabaho. Umangat ng bahagya ang kilay ni Ross. Ano? Mahina niyang bulong. Lumapit siya at doon niya na nakita ang paa ng babae. May tape na nakabalot sa sakong. May manipis naman siya ng dugo sa gilid ng medyas. Sa palad naman ay may gasgas. May natuyong dugo. Parang galing sa pagkakadapa. Hindi ito magnanakaw. Hindi ito planadong panghihimasok. Ito ay pagbagsak. Tiningnan niya mukha ng babae. Payapang ekspresyon pero halata ang pagod. May bahid ng luha sa gilid ng mata. May konting pamumula sa talukap. Tulog, malalim. Parang hindi na kayang magising ng mundo. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, may ibang emosyon ang dumaan sa mukha ni Ross. Hindi inis, hindi galit, kundi pagtataka. At isang bagay na hindi niya madalas maramdaman. Habag. Tumingin siya sa paligid. Walang ibang tao, walang guard na tumatakbo, walang senyales ng gulo. Bumalik ang tingin niya sa babae. Housekeeping. Ibig sabihin, empleyado ng hotel. Bakit siya nasa sasakyan niya? At bakit siya sugatan? At bakit parang pagod na pagod? Saglit niyang naalala ang lobby kanina, ang makikinang na ilaw, ang mga bisita ang may dalang mamahaling maleta. At ngayon, isang staff ang natutulog sa likod ng SUV niya na parang wala ng lakas na umuwi. May bahagi sa kanya na gustong gisingin ito agad. Miss, mahina niyang tawag, ngunit walang reaksyon. Lumapit pa siya at bahagyang yumuko. Mas malinaw niya ngayon nakita ang detalyeng hindi halata kanina. Ang maliit na pagniwe sa mukha nito kahit tulog. Parang may kirot pa rin nararamdaman. Napabuntong hininga si Ross. Hindi ito ang gabing inaasahan niya. Sanay siyang may humingi sa kanya ng pabor. Sanay siyang may pumipila para sa atensyon niya. Pero hindi siya sanay na may natutulog sa likod ng sasakyan niya nang walang pahintulot. At lalo hindi siya sanay na maapektuhan ng ganito. Ano nangyari sa'yo? Mahina niyang sabi. Hindi siya sumasagot. Hindi siya gumagalaw. Parang pagod na katawan na tuluyang sumuko. Unti-unting lumabot ang ekspresyon ni Ross. Ang kamay niyang nakahawak sa pinto ay hindi na mahigpit. Hindi na rin siya nag-iisip na magnanakaw. Sa halip, may ibang tanong ang pumasok sa isip niya. Gaano kakapagod ang isang tao para pumasok sa maling sasakyan at matulog ng ganito? Sa malayo, may dumaan na sasakyan sa main road. Saglit na tumama ang ilaw nito sa mukha ng babae. Doon niya nakita ang detalye. Ang manipis na pisngi, ang bahagyang nangingitim na ilalim ng mata. Ang simpleng mukha na walang make-up, walang arte. Hindi siya mukhang desperadong kriminal. Mukha siyang pagod. At sa kabila ng lahat ng meeting at milyon na pinag-usapan niya ngayong gabi, sa unang pagkakataon, may bagay na hindi niya mabili ang sagot. Tahimik siyang tumayo ng tuwid. Tumingin muli sa babae. At sa loob ng ilang segundo ay nagbago ang tono ng gabi. Mula sa isang simpleng pagkakamali, patungo sa isang kwento na hindi pa niya alam kung paanong magsisimula. Tahimik pa rin ang parking lot. Nakabukas ang sliding door ng SUV. Sa loob ay mahimbing pa rin natutulog si Sienna. Nakapulupot na parang batang napagod sa pag-iyak. Saglit siyang pinagmasdan ni Ross. Pagkatapos, maingat niyang hinila ang pinto. Dahan-dahan. Isinara niya ito na hindi malakas ang tunog. Ayaw niyang magising ang babae. Hindi pa niya alam kung bakit, pero ayaw niyang magising ito sa gulat o takot. Umikat siya sa harap ng sasakyan at umupo sa driver's seat. Pagpasok niya ay mas malinaw ang amoy ng leather at malamig na air freshener. Tahimik ang loob, parang hiwalay sa madilim na alley sa labas. Hindi niya agad pinaandar ang makina. Sa rear view mirror, kita niya ang refleksyon ni Sienna sa likod. Ang ulo'y nakasandal sa headrest. Ang buhok na bahagyang nagulo. Ang kamay na may gasgas. Huminga siya ng malalim. Hindi to basta simpleng pagkakamali ng empleyado. May nangyari.
Kinuha niya ang phone sa loob ng coat pocket niya. Sandali siyang nag-isip kung sino ang tatawagan. Front desk? Security? Hindi. Ayaw niyang maging iskandalo. Ayaw niyang may magising na chismis bago niya maintindihan ang sitwasyon. Pinindot niya ang internal engineering hotline ng hotel. Isang linya na direkta sa maintenance at service operations. Ilang ring? Engineering, good evening. Sagot ng isang paos pero mahinahong boses. Who's on duty? Tanong ni Ross sa malabigang tono. Sir, si Nardo po ito, maintenance. Napatingin si Ross sa salamin ulit. Mr. Nardo, this is Ross Velasco. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sir, biglang nagbago ang tono ni Nardo. Good evening po, sir. Nasa parking area ko. May isang housekeeping staff na nasa sasakyan ko. Huminto ang paghinga sa kabilang linya. Sir? Housekeeping po? Yes. Natutulog siya sa likod. Sugatan. Tahimik sandali si Tatang Nardo. Parang may pinagdugtong-dugtong sa isip. Sir, ano pong pangalan? Hindi agad sumagot si Ross. Tiningnan niya ulit ang babae. Hindi niya alam ang pangalan. Petite, mahaba ang buhok. May sugat sa sakong. Naka-uniforme ng housekeeping. Sa kabilang linya may mahinang buntong hininga. Sir, si Sienna po ba? Sienna? Opo, Sienna Reyes. Inulit ni Ross ang pangalan sa isip niya. Sienna. Yes, that must be her. Tahimik ulit sandali. Sir, pasensya na po kung naabala kayo. Hindi pinansin ni Ross ang paghingi ng paumanhin. What happened to her? Sa kabilang linya, parang may pag-aatubili. Sir, pinilit po kasi siyang mag-overtime. Naningkit ang mata ni Ross. Pinilit? Opo, sir. Kulang daw po sa tao. May walk-in VIP daw po. Who ordered that? Housekeeping supervisor po, si Miss Lorna. Tahimik si Ross. Hindi siya basta-basta nakikialam sa operational details ng hotel. Kahit isa na siya sa major stakeholders. May management team, may structure. Pero iba ang tunog ng salitang pinilit. Continue. Sir, pagod na po yung si Sienna. Kanina po sa linen room umiiyak siya. Sugatan ng paa dahil masakit ang sapatos. Napatingin si Ross sa rear view mirror. Maliit ang paa nito. Manipis ang medyas. May tape na nakabalot. What about the injury on her hand? Saglit na tumahimik si Tatang Nardo. Sir, may kuya po siya. Hindi malinaw ang tono na may halong galit at awa. Anong kinalaman? Kanina po sa likod ng loading bay, ninakawan siya. Parang may malamig na dumaan sa batok ni Ross. Ninakawan? Opo, kuya niya po. Inagaw po ang sweldo niya. Tahimik ang loob ng SUV. Tanging mahinang paghinga ni Sienna ang maririnig sa likod. Why wasn't this reported? Tanong ni Ross. Sir, pamilya po kasi. Isang simpleng sagot pero mabigat. May sakit po ang amas niya, asthma, at siya lang po ang bumubuhay kaya po kahit pinilit mag-overtime, pumayag. Unti-unting nag-iba ang pakiramdam ni Ross. Ang hotel sa harap. Makintab, maayos, 5-star service. Sa likod may isang staff na ninakawan ng sariling kadugo. Where does she live? Tanong niya. Sa Barangay Rizal po, sa Tondo area. Tahimik si Ross. Alam niya ang lugar. Masikip na eskinita, madilim ang ilang kanto. Hindi lugar na sanay siyang puntahan. Exact address? Narinig niya ang kaluskos ng papel sa kabilang linya. Ibinigay naman ni Tatang Nardo ang detalye. Street number, landmark na sari-sari store, ikalawang eskinita sa kanan. Sir, mahinang dagdag ng matanda. Ihintayin ko po sana siya kanina. Ihahatid ko po siya dapat ng trike pero baka nauna na kasi siyang umalis. Sandaling sumilip ang pag-aalala sa tono. Nasa sasakyan ko siya. Malamig na sabi ni Ross. She mistook it for yours. Tahimik ulit. Sir,
Mabait po yung batang yan. Hindi po yan magnanakaw. Ano? Sagot ni Ross at hindi alam kung bakit sigurado siya. Pinutol niya ang tawag. Ibinaba ang phone. Sa harap niya ang dashboard ng SUV na may mahinang glow mula sa console lights. Sa likod ay mahimbing pa rin ang tulog na si Yana. Barangay Rizal, Tondo. Kung ihahatid niya ito roon ngayon, anong mangyayari? Ninakawan na ng kuya. Kung makita ulit ng kapatid ang sasakyang ito, may posibilidad na balikan siya. May posibilidad na mas lumala. May posibilidad na madamay pa ang babae. Napahawak siya sa manibela. Hindi siya sanay mag-isip para sa iba ng ganito. Sanay siyang magdesisyon base sa numbers. Risk assessment, ROI, contractual clauses. Pero ngayon, isang sagatang housekeeping staff ang nasa likod ng sasakyan niya. Kung ihahatid niya ito sa madilim na eskinita sa ganitong oras, ibig sabihin ba responsable siya? O dapat ba na lang siyang umiwas? Napatingin siya ulit sa rearview mirror. Sa ilalim ng ilaw ng parking lot, kitang-kita niya ang pagod sa mukha ni si Yana kahit natulog na. Hindi ito mukhang babae na naghahanap ng gulo. Mukha itong babae na tumakbo hanggang sa wala nang natira. Kung ihahatid ko siya ron ngayon, babalik lang ang panganib. Hindi niya alam kung bakit pero malinaw ang isip niya sa puntong iyon. May desisyon siyang kailangan gawin. Hindi bilang negosyante, kundi bilang tao. Pinindot niya ang ignition. Tahimik na umandar ang makina. Hindi niya agad pinatakbo ang sasakyan. Sa halip, sandali siyang nanatili roon. Nakatingin sa harap. Nag-iisip. Sa labas ng hotel, patuloy ang ikot ng lungsod. Sa loob ng SUV, isang maling sakay ang nagbukas ang tanong na hindi niya inaasahang haharapin. At sa gabing iyon, hindi lamang si Sian ang napilitang mag-overtime, pati ang konsensya ni Ross. Ang makina ng SUV ay umandar ng tahimik. Sa halip na kumaliwa papunta sa direksyon ng Tondo, dahan-dahang umikot ang manibela ni Ross, patungo sa mas maliwanag na bahagi ng lungsod. Sa likod, hindi pa rin gumagalaw si Siana. Mahimbing, walang kamalay-malay. Sa bawat stoplight napapatingin si Ross sa rearview mirror. Tinitiyak niyang hindi ito nagigising sa biglang preno o liko. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang sasakyan sa driveway ng Meridian Residences. Isang mataas na gusali na may salaming harapan at ilaw na parang bituin sa gabi. Tahimik ang paligid. May fountain sa gitna ng entrance na may mahinang tunog ng tubig. Huminto ang SUV sa harap ng lobby. Lumapit agad ang security guard. Good evening, Sir Ross. Bati nito at diretso ang tintig. Si June, isa sa mga regular na guard ng building. Pero nang masilip niya ang loob ng sasakyan, napakunot ang noon niya. Sir, may kasama po kayo? Hindi agad sumagot si Ross. Bumaba siya ng sasakyan at umikot sa likod. Binuksan niya ang sliding door. Nakita ni June ang isang babae sa likod. Nakasuot ng housekeeping uniform. Mukhang pagod. May bahid ng dugo ang kamay. Sir, okay lang po ba? Ako na. Mahinahong sabi ni Ross. Kaibigan na kailangan ng tulong. Hindi naman yon eksaktong totoo. Pero hindi rin naman kasinungalingan sa pakiramdam niya. Nag-alangan si June sandali, pero tumango rin. Sige po sir, sabihin niyo lang kung may kailangan kayo. Lumapit si Ross sa loob ng sasakyan. Saglit siyang tumigil. Hindi siya sanay magbuhat. Hindi siya sanay mag-alaga. Sanay siyang may gumagawa para sa kanya. Pero ngayon, dahan-dahan niyang pinasok ang isang kamay sa likod ni Siana. Ang isa sa ilalim ng tuhod naman nito. Magaan. Mas magaan kesa sa inaasahan niya. Parang wala pang 40 kilo. Maingat nitong binuhat palabas ng sasakyan. Bahagya namang gumalaw si Siana, pero hindi na nagising. Napahawak ito sa coat niya. Parang instinct. Sandaling tumigil ang paghinga ni Ross. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa responsibilidad. Pumasok siya sa lobby. Malamig ang hangin, amoy fresh flowers at malinis na marmol. Ang mga ilaw sa kisame ay kristal na nakasabit.
nagbibigay ng malambot na glow sa paligid. Tahimik ang gabi, ilang residente lang dumaan. Napatingin saglit sa eksena, pero walang nagtanong. Sanay sila kay Ross. Hindi sanay makita siyang may buhat na babae. Pumasok siya sa elevator at habang umaakyat ay naririnig niya ang mahinang paghinga ni Sienna. Minsan, may bahagyang pagniwe sa mukha nito. Parang may kirot pa rin nararamdaman. Pagbukas ng elevator, lumabas siya sa penthouse floor. Tahimik, makapal ang carpet. Malambot ang ilaw sa hallway. Binuksan niya ang pinto ng unit. Maluwang ang loob. Floor-to-ceiling windows. Tanaw ang skyline ng lungsod. Mga ilaw na kumikislap sa malayo. Pero hindi iyon pinansin. Diretso siya sa guest room. Isang simpleng kwarto kumpara sa master's bedroom. Pero mas malaki pa rin kaysa sa karamihan ng apartment sa lungsod. Maingat niyang inilapag si Sienna sa kama. Malambot ang kutsyon, puti ang kumot. Saglit siyang umatras. Pinagbasta ng itsura nito sa ilalim ng warm lighting ng kwarto. Mas malinaw ang sugat sa sakong. Ang tape ay medyo natanggal sa gilid. Ang medyas may bahid ng dugo. Pumunta siya sa banyo ng guest room. Kumuha ng maliit na palanggana. Pinuno ng maligamgam na tubig. Kumuha ng malinis na towel. Antiseptic, cotton. Pagbalik niya sa kama, saglit siyang nag-alangan. Hindi niya kilala ang babaeng to. Pero kung iiwan niya ito ng ganito, mas lalala ang sugat. Maingat niyang hinubad ang sapatos nito. Inalis ang medyas, napangiwi siya sa nakita. Mas malalim ang sugat kaysa sa inakala niya. Namumula ang paligid. May bahid ng alikabok. Damn! Mahina niyang bulong. Dahan-dahan niyang binasa ang towel sa maligamgam na tubig at pinisil. Maingat niyang pinunasan ang sugat. Bahagya namang gumalaw si Sienna. Kuya, mahina nitong nasabi sa tulog. Natigilan si Ross. Kuya, hindi niya alam ang buong kwento, pero malinaw na may iniisip pa rin ito kahit natulog. Mas naging maingat siya. Nilinis ang sugat, tinuyo ng malinis na cotton, nilagyan ng antiseptic. Napangiwe si Sienna kahit natulog, pero hindi nagising. Pagkatapos ay kinuha niya ang bagong gauze mula sa first aid kit sa cabinet at maingat na binalot ang sakong nito. Mas maayos, mas malinis. Tiningnan niya ang kamay. May gasgas din sa palad. Hinugasan niya ito ng kaunti. Pinunasan at nilagyan ng maliit na bandage. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang kamay nito. Manipis sa may konting kalyo sa gilid ng daliri. Kamay ng taong sanay magtrabaho. Hindi kamay na sanay sa manicure. Hindi kamay na sanay sa pahinga. Nang matapos siya, inayos niya ang kumot sa katawan nito. Umangat ang dibdib niya sa isang malalim na buntong hininga. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nag-alaga ng ganito. Siguro nung buhay pa ang lola niya. O baka hindi pa talaga. Tumayo siya at lumabas ang kwarto. Isinara ang pinto ng marahan. Sa sala, malawak ang espasyo. May malaking couch. May glass table, may city light sa labas ng bintana. Pero hindi siya umupo agad. Naglakad siya papunta sa bintana. Tumingin sa ibaba, mga ilaw ng sasakyan na gumagalaw na parang ilog ng apoy. Sa isip niya, malinaw pa rin ang tanong. Bakit niya ito dinala rito? Hindi niya kailangang gawin yon. Pwede niya itong ihatid sa tondo. Pwede niya itong i-report sa management. Pwede niyang pabayaan. Pero hindi niya ginawa. Napahawak siya sa bulsa ng coat niya. Tahimik ang penthouse at sa kabilang kwarto ay may isang housekeeping staff na natutulog sa kama na hindi niya hiningi. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi makatulog si Ross Velasco. Hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa isang maling sakay na naging pansamantalang silong at hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, ito pa lamang ang simula. Liwanag ang unang sumalubong kay Sienna. Hindi yung liwanag ng sirang bombilya sa bed space. Hindi yung liwanag ng umagang sumisilip sa butas ng yero. Kundi malinis, malinaw at pantay na sikat ng araw na dumadaan sa malaking bintana. Unti-unti siyang nagmulat ng mata.
Malambot ang unan sa ilalim ng ulo niya. Mabango ang kumot. Hindi amoy pawis o kulob na kwarto. Amoy bagong laba, pero mas banayad, mas pino. Napakurap siya. Tumingin sa kisame. May maliit na chandelier. Hindi yon sobrang laki, pero elegante. May kristal na kumikislap sa tama ng araw. Bigla siyang napabangon. Nasaan ako? Mabilis ang tibok ng puso niya. Inalis niya ang kumot at tumingin sa paligid. Maluwang ang kwarto, puti ang dingding. May abstract painting sa gilid. May maliit na mesa na may fresh flowers. Hindi ito bed space. Hindi ito ospital. Hindi ito hotel room na nilinis niya. Naramdaman niya ang bandage sa paa niya. Napatingin siya roon, mas maayos ang pagkakabalot. Hindi yon ang tape ni Tatang Nardo. Biglang bumalik ang alaala. Loading bay, kuya, agawan, pagbagsak. Isang kulay abong sasakyan. Diyos ko, bulong niya. Nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto, napalingon siya at pumasok si Ross. Nakasimpleng long sleeves at slacks. Wala ang coat at korbata kagabi. Mas relaxed ang itsura, pero seryoso pa rin ang mga mata. May hawak siyang tray, may mangkok ng lugaw, isang maliit na plato ng hiwang prutas, isang tasa ng kape. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marivic Aborot from Palawan, Teofela Pornasa from Italy, at Nirna G. Contawi from Nueva Vizcaya. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwenta ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Saglit silang nagkatinginan. Nanlaki ang mata ni Siana. Bigla siyang umatras. Hinila ang kumot at tinawakan iyon na parang kalasag. Sino ka? Nanginginig ang boses niya. Hindi siya sumigaw. Pero malinaw ang takot. Huminto si Ross sa may pintuan. Relax, mahinahon niyang sabi. Safe ka. Nasaan ako? Ulit niya na mas mabilis ang paghinga. Sa unit ko. Diretso niyang sagot. Sa Meridian Residences. Hindi naman nakatulong ang sagot. Lalo lang siyang napaatras. Bakit ako nandito? Maingat na inalapag ni Ross ang tray sa side table. Natagpuan kita sa likod ng sasakyan ko kagabi. Natigilan siya. Sasakyan? Maling sasakyan yata ang nasakyan mo. Unti-unting nagbukas ang alaala sa isip niya. Ang kulay abong van. Ang mabangong amoy. Ang malamig na leather. Hindi ko sinasadya. Mabilis niyang sabi. Akala ko, I know. Tahimik ang sagot ni Ross. Walang paninisi. Walang sarkasmo. Akala mo service vehicle. Napayuko siya. Hiya ang pumalit sa takot. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Hindi ko po alam. Hindi mo kailangang mag-sorry. Saglit siyang tumingin sa kanya. Hindi siya galit. Hindi siya mukhang may balak. Pero hindi pa rin nawawala ang pag-iingat niya. Bakit niyo po ako dinala dito? Tanong niya na mas maingat na ang tono. Tinawagan ko ang maintenance. Nalaman ko ang nangyari. Nanigas ang katawan niya. Anong nangyari? Pinilit ka mag-overtime? Ninakawan ka raw ng kuya mo. At may sakit ang iyong ama. Para siyang tinamaan ng malamig na tubig. Tinawagan niyo sila? May halong iya at inis sa boses niya. Gusto kong maintindihan kung bakit may sugat ka at bakit ka natulog sa sasakyan ko. Tahimik siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Hiya?
o pasasalamat? Hindi ko ho kayo kilala. Sabi niya na mas mababa ang tono. Tama. Saglit na katahimikan. May mahinang amoy ng lugaw na umaakyat sa hangin. Mainit pa, may singaw. Hindi kita dinala sa tondo dahil gabi na at nanakawan ka na. Dagdag ni Ross. Ayokong bumalik ka agad sa lugar na hindi safe. Napatingin siya sa paa niya. Malinis ang balot. Tinapalan niyo po? Oo. Para may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi siya sanay na may gumagawa para sa kanya ng ganito. Hindi siya sanay na may nag-aalaga. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan niyang tanggapin ang lahat. Napansin ni Ross ang tingin niya sa tray. Mag-almusal ka na muna, sabi niya. Kailangan mo ng lakas. Hindi siya gumalaw. Sa halip, mas sinigpitan niya ang kumot. Hindi ako charity case. Hindi agad sumagot si Ross. Hindi ko naman sinabing ganun ka. Hindi ako pulube. Tumigas ang boses niya. Trabahador ako. At sa unang pagkakataon, may apoy sa mata niya. Hindi takot, kundi dignidad. Huminga ng malalim si Ross. Kinuha ang wallet mula sa bulsa niya at naglabas ng ilang bills. Inilapag sa mesa. Para sa pamasahe at gamot ng ama mo. Tahimik ang kwarto. Narinig na siya ng sarili niyang tibok ng puso. Napatingin siya sa pera. Malaki yon. Mas malaki kaysa sa ninakaw kagabi. Unti-unti siyang tumayo mula sa kama. Masakit ang paa pero hindi niya pinahalata. Lumapit siya sa mesa. Tinitigan ang pera. Tapos ay tumingin kay Ross. Hindi po ako pulube. Ulit niya na mas malinaw. Hindi yan limos. Ano hong tawag dyan? Tulong. Umiling siya. Hindi ko kailangan ng tulong na may kapalit. Walang kapalit. Lahat naman po may kapalit. Tahimik si Ross. Hindi ko kayo kilala. At hindi ko kailangan ng utang na loob. Mabagal niyang tinulak pabalik ang pera sa mesa. Hindi niya hinawakan, hindi niya tinanggap. Babalik na ako sa hotel, sabi niya. Pero hindi ka pa okay. Kaya ko na po. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid. Napangiwi siya sa sakit ng paa, pero hindi siya nagrereklamo. Hindi mo kailangang patunayan ang lakas mo sa akin. Hindi siya sumagot. Lumakad siya papunta sa pinto. Bahagyang pilay. Bawat hakbang ay may kirot. Pero mas masakit sa kanyang manatili. Sa likod niya tahimik si Ross. Hindi siya pinigilan. Hindi siya hinawakan. Pagbukas niya ng pinto ng guest room, saglit siyang huminto. Hindi siya lumingon. Salamat sa paglinis ng sugat ko. Mahina niyang sabi. Tapos, lumabas siya. Sa malawak na sala ng penthouse, iba ang pakiramdam. Mas malinaw ang sikat ng araw. Mas malambing ang hangin. Pero sa dibdib niya, mainit ang halo ng hiya at galit. Hindi siya pulube, hindi siya charity project. Isa siyang trabahador at kahit masakit pa ang paa niya, mas masakit para sa kanyang tanggapin ang tulong na hindi niya hiningi. Mainit ang sikat ng araw nang bumaba si Sienna mula sa jeep sa tapat ng Skyline Crest Hotel. Masakit pa rin ang paa niya kahit maayos na ang balot. Kada apak, may kirot na umaakyat hanggang tuhod. Pero mas masakit ang loob niya kaysa sa sugat. Hindi siya nag-almusal. Hindi niya ginalaw ang lugaw. Hindi niya tinanggap ang pera. Bumalik siya dahil kailangan niya. Kailangan ng ama niya ang gamot. Kailangan niya ang trabaho. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa staff entrance. Amoy detergent at mainit na tela ang sumalubong sa kanya. Pamilyar. Pero ngayon, parang mas mabigat. Pagpasok niya sa locker area, napansin niyang may ilang housekeepers na nagkakwentuhan. Natigil ang usapan nang makita siya. Uy, si Yana! Late ka na! May halong curiosity naman ang tingin ng iba. May halong awa. May halong chismis. Hindi siya sumagot, dumiretso siya sa locker area at mabilis na inayos ang apron. Paglabas niya sa service hallway, parang inihintay na siya. Andyan ka na pala. Si Miss Lorna Velez, nakatayo sa gitna ng hallway.
Hawak ang clipboard. Matulis ang tingin. Napahinto naman si Sienna. Opo, ma'am. Opo, ma'am? Umangat ang kilay ni Lorna. Alam mo bang anong oras ka dapat pumasok? Pasensya na po, ma'am. May ano? Singit agad ni Lorna. May drama na naman. Tahimik ang hallway. Isa-isa nang lumabas ang ibang staff mula sa pantry na parang nanonood ng eksena. Ma'am, nasugatan po ako kagabi. Kaya ka ba late? Tumaas ang boses ni Lorna. O dahil kung saan-saan ka gumala? Napayo ko si Sienna. Hindi po. Alam mo ba kung anong problema sa'yo? Lumapit si Lorna. Halos magkadikit na ang mukha nila. Hindi ka marunong magpasalamat sa trabaho. Ma'am, nagpapasalamat po ako. Galing ka sa squatters. Kaya ganyan. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Sienna. Nagtaas ng kilay ang ilang staff sa likod. Tahimik, walang sumingit. Galing ka sa tondo, diba? Patuloy ni Lorna. Mga ganon ang ugali. Late, laging may dahilan, may problema. Napahigpit ang hawak ni Sienna sa cart. Ma'am, di naman po basihan ng lugar. Tumahimik ka. Sigaw ni Lorna. May dumaan na isang bellboy. Napatingin saglit pero nagpatuloy. Hindi ka espesyal dito. Maraming gustong pumalit sa'yo. Kung hindi ka marunong sumunod, pwede kang umalis. Nanginginig ang kamay ni Sienna pero hindi siya umalis. Hindi siya sumagot. Tanging opo lamang ang lumabas sa bibig niya. Good. Malamig na sabi ni Lorna. Sa VIP corridor ka ngayon at siguraduhin mong wala akong maririnig na reklamo. Tumalikod si Lorna pero hindi pa rin nawawala ang bigat ng sinabi niya. Sa VIP corridor, pinilit niyang itulak ang cart. Masakit ang paa niya. Masakit ang pride niya. Pagdating niya sa VIP floor, iba ang amoy. Mas mabango, mas pino. May tahimik na instrumental music sa background. Makapal ang carpet. Naglakad siya ng dahan-dahan. Bawat apak, may kirot. Huminto siya sa unang suite. Kumatok. Housekeeping. Ngunit walang sagot. Ginamit niya ang master key, pumasok. Maayos naman ang kwarto. May kuanting kalat sa mesa. May baso sa gilid ng sofa. Isa-isa niyang inayos. Pinunasan ng glass table. Tinupi ang kumot. Huminga siya ng malalim para pigilan ang luha. Hindi ako pulubi. Bulong niya sa sarili. Lumabas siya at tinulak ang cart sa hallway. Pero dahil sa panginginig ng kamay at sakit ng paa, bahagyang natamaan ng cart ang gilid ng console table sa lounge area. Hindi niya agad napansin hanggang sa kalansing. Nabitawan niya ang tray ng amenities. Bumagsak sa sahig ang ilang bottled water. May nabasag na maliit na glass decor na nakapatong sa mesa. Tumutok ang lahat ng mata sa kanya. May dalawang guest na napalingon mula sa lounge. Oh my God! Bulong ng isa. Namutla si Sienna. Sorry po. Mabilis niyang sabi. Agad na yumuko para pulutin ang nabasag. Pero mas nauna ang yabag ni Lorna. Ano yan? Sigaw nito na malakas. Lahat tumahimik. Ma'am, nadulas po ang kamay ko. Nadulas? Ulit na Lorna. Halos manginig na sa galit. Alam mo ba kung magkano yan? Napayo ko si Sienna. Opo. Magkano? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam. Pero alam niyang hindi niya kayang bayaran. Bobo ka ba? Malakas ang tanong ni Lorna sa harap ng guests at staff. Ramdam niya ang init sa pisngi. Hindi siya sumagot. Hindi siya pwedeng sumagot. Galing ka sa squatters kaya hindi mo alam ang halaga ng mga bagay dito. Dagdag pa ni Lorna. May ilang staff na nagkatinginan. May isa na bahagyang umiling pero walang nagsalita. Humakbang si Lorna palapit kay Sienna. Nakatayo pa rin si Sienna. May hawak na peraso ng basag na salamin. Bitawan mo yan! Sigaw ni Lorna. Napabitaw siya agad. Tumunog ang basag sa sahig. Sa isang iglap, itinaas ni Lorna ang kamay niya. Parang mabagal ang galaw ng mundo. Nakita ni Sienna ang palad na papalapit.
Narinig niya ang mahinang singhap ng isang guest. Naramdaman niya ang sariling paghinga na parang tumigil. Sa harap ng lahat, sa ilalim ng makikinang na ilaw ng VIP floor, handang sampalin siya ni Lorna. Hindi dahil sa malaking kasalanan, kundi dahil sa galit. At sa sandaling yon, hindi na lang tungkol sa basag na salamin ng eksena, kundi tungkol sa dignidad na paulit-ulit na tinatapakan. At bago pa bumaba ang kamay, may isang presensyang papasok sa eksena na magbabago sa takbo ng araw na yon. Nakatigil ang mundo sa isang iglap. Ang palad ni Lorna ay nakataas, handang bumagsak sa pisngi ni Sienna. Narinig ni Sienna ang sariling tibok ng puso niya. Malakas, mabilis na parang gustong tumakas sa dibdib. Nakaawang ang mga mata ng ilang guests sa VIP lounge. May hawak na wine glass ang isa, nakabitin naman sa ere ang kamay. At bago pa tumama ang sampal, may kamay na biglang humawak sa braso ni Lorna. Mahigpit, matatag. Hindi nanginginig. Natigil ang kamay nito sa ere. Sa tingin mo, tama yan? Malamig ang boses, mababa, pero sapat para patahimikin ang buong koridor. Unti-unting napalingon si Lorna. Nanlaki ang mga mata niya. Sir, Mr. Velasco? Nakatayo si Ross sa likod niya. Nakasuit, muli ay mas formal kesa kagabi. Malinis ang linya ng coat, matigas ang ekspresyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa braso ni Lorna. Hindi marahas, pero hindi rin mahina. Bitawan mo po ako, sir. Pilit nang umiti si Lorna. Inayos ko lang po ang staff ko. Sa tingin mo tama yan? Ulit ni Ross. Mas mababa ang tono. Tahimik ang paligid. Naririnig ang mahinang tugtog ng instrumental music sa background. Naririnig ang pag-click ng heels ng isang guest na bahagyang umatras. Sir, nabasag po kasi niya ang decor. VIP area to. Hindi po kami pwedeng magkamali. Magkamali? Singit ni Ross. Tumingin siya kay Sienna. Nakatayo ito. Namumutla, may hawak na peraso ng basag na salamin sa gitna ng paa. Mas malinaw niya nakita ang panginginig ng kamay nito at ang bakas ng hiya sa mukha. Ang magkamali hindi dahilan para saktan mo ang empleyado mo. Diretso niyang sabi. Nag-uutal si Lorna. Sir, hindi ko naman po siya sasaktan. Talaga? Tahimik. Unti-unting bumaba ang kamay ni Lorna pero hawak pa rin ni Ross ang braso niya. Pinakawalan niya ito pagkatapos ng ilang segundo pero hindi siya umatras. Sa halip ay lumakad siya papunta sa VIP table kung saan may bottled water na nakapatong. Kinuha niya ang isa. Inikot ang kamay. Tinitigan si Lorna. Alam mo kung ano mas nakakahiya? Tanong niya. Hindi na sumagot si Lorna. Ang magpanggap na maayos ang serbisyo habang binabastos ang sarili mong tao. At sa isang iglap, binuksan niya ang bottled water at ibinuhos yon sa mukha ni Lorna. Hindi malakas, hindi marahas, pero sapat para mabasa ang buhok, ang makeup, ang pulang lipstick. May narinig na collective gasp mula sa mga nanonood. Katahimikan. Ang tubig ay tumulo mula sa noo ni Lorna, pababa sa pisngi. Humalo sa foundation, bumagsak sa sahig. Hindi makapaniwala ang ekspresyon nito. Sir, halos pabulong niyang sabi, nanginginig. Hindi naman sumigaw si Ross. Hindi siya nagmura. Mas nakakatakot ang tahimik niyang galit. Security? Tawag niya na hindi lumilingon. Agad na lumapit ang isang guard mula sa dulo ng hallway. Sir, tawagan mo si Mr. Season. Ang pangalan ng may-ari ng hotel, Eduardo Season. Sapat na para magbago ang hangin sa paligid. Nanlaki ang mata ni Lorna. Sir, hindi na po kailangan. Pero hawak ni Ross ang phone niya. Pinindot niya ang contact. Ilang ring. Ross, sagot sa kabilang linya. Eduardo, diretso niyang sabi. Nasa VIP corridor ako ng Skyline. Sandaling katahimikan. Anong meron? Tapusin mo ang kontrata ng housekeeping supervisor mo ngayon din. Narinig ng lahat ang malinaw na tono.
Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Season sa kabilang linya. Public humiliation? Attempted physical assault sa harap ng guests. Tahimik ang buong floor. Si Lorna ay nanginginig na ngayon. Hindi sa galit, kundi sa takot. Ross, we can investigate. Walang investigation kung may mga saksi. Saglit siyang tumingin sa mga guests. At kung may CCTV. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Fine. Sagot ni Season sa huli. HR will handle it. Now, dagdag pa ni Ross. Ibinaba niya ang tawag. Hindi siya nagsalita agad. Ilang minuto lang lumipas sa parang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang dalawang managerial staff at isang HR representative. Miss Velez, formal na sabi ng HR. Please, come with us. Ma'am, nanginginig ang boses ni Lorna. Sir, please. Hindi siya tiningnan ni Ross. Hindi siya tiningnan ng HR. Sa harap ng staff at guests, inakay si Lorna palayo. May ilang bulungan. May ilang nakatitig. May ilang nakaramdam ng ginhawa. Naiwan si Sienna. Nakatayo pa rin sa gitna ng VIP corridor. Parang hindi pa niya naiintindihan ang nangyari. Tahimik. Walang palakpak. Walang drama. Pero malinaw ang mensahe. Lumapit si Ross sa kanya. Hindi masyadong malapit, sapat lang. Okay ka? Mahinahon niyang tanong. Hindi siya agad nakasagot. Nakatitig lang siya sa lugar kung saan kanina nakataas ang kamay ni Lorna. Unti-unti siyang napalingon kay Ross. Sa unang pagkakataon, walang hiya sa mga mata niya. Walang galit, kundi gulat. At isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. May tumindig para sa kanya. Hindi dahil naaawa, kundi dahil may kapalit. Kundi dahil mali ang ginawa sa kanya. Sir, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung anong susunod na sasabihin. Salamat, pasensya, pero walang salitang sapat sa sandaling yon. Sa buong buhay niya sa hotel, ngayon lang may humawak sa kamay na nakataas laban sa kanya. At sa ilalim ng makikinang na ilaw ng VIP floor, ang housekeeping attendant na galing sa Tondo ay hindi na mukhang maliit, hindi na mukhang walang laban. Dahil sa unang beses, may tumindik at nakita siya. Tahimik pa rin ang VIP corridor matapos dalhin si Lorna. Parang may naiwan na alon sa hangin. Hindi pa tuluyang humuhupa. Nakatayo si Sienna sa gitna. Parang hindi pa rin sigurado kung dapat ba siyang huminga ng malalim o maglakad palayo. Lumapit si Ross, hindi siya ngumiti. Hindi rin siya galit. Halika, sabi niya na mahinahon pero matatag. Hindi naman agad gumalaw si Sienna. Nasa duty pa po ako. Mahina niyang sabi. Hindi ka na babalik sa lugar na yan. May bigat ang tono. Hindi iyon pakiusap. Hindi iyon utos sa mayabang. Parang desisyon. Sir, nag-alangan siya. Let them handle it. HR na ang bahala. Hindi ka nahaharap doon ngayon. May ilang staff ang nakatingin pa rin sa kanila. May bulungan, may mga matang puno ng tanong. Naramdaman ni Sienna ang pagod na muling bumalik sa balikat niya. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa emosyon, sa hiya, sa gulat, sa nangyaring eksena. Halika, ulit ni Ross na mas mahina na ngayon. At sa hindi niya alam kung anong dahilan, sumunod siya. Magkatabi silang naglakad palabas ng hotel lobby ng Skyline Crest Hotel. Ang ilaw sa loob ay maliwanag, elegante. Sa labas, iba ang mundo. Mas maingay, mas totoo. May mga sasakyang dumadaan. May jeep na huminto sa kabilang lane. May nagtitinda ng balot sa gilid. Huminto si Ross sa tabi ng SUV. Binuksan ang pinto para sa kanya. Saglit siyang tumingin dito. Hindi na ito mukhang maling sasakyan, pero hindi pa rin niya alam kung anong direksyon ang tatahakin niya. Sumakay siya, sa loob ay tahimik. Habang umaandar ang sasakyan, hindi agad sila nag-usap. Sa labas ng bintana, gumagalaw ang lungsod. Mga ilaw, billboard, taong naglalakad. Gutom ka ba? Tanong ni Ross bigla.
Napatingin siya sa kanya. Hindi siya sanay na tinatanong ng ganito. Opo, medyo. Pumili ka. Ha? Kung saan mo gustong kumain? Napakunot ang noon niya. Sir, kahit saan po. I don't want kahit saan. Sagot niya. Ikaw ang pipili. Sandaling natahimik si Sienna. Hindi siya sanay pumili. Sanay siyang sumunod. Sanay siyang tumanggap na kung ano ang ibibigay. Tumigil ang SUV sa isang intersection. Sa kanan may mga high-end restaurants. Sa kaliwa may maliit na kanto na may ilaw ng kariton. Napatingin siya roon. May usok na umaakyat mula sa ihawan. May mga plastic na upuan. May ilaw na nakasabit sa poste. Diyan po, mahina niyang sabi. Hindi naman na nagtanong si Ross. Lumiko siya pakaliwa. Huminto sila sa tabi ng isang kariton ng goto at barbecue. May lalaki nag-iihaw ng isaw. May babaeng naghahalo ng lugaw sa malaking kaldero. Amoy toyo, suka at usok ang hangin. Pagbaba nila napatingin ng ilang tao sa SUV. May bulungan pero hindi nagtagal. Umupo sila sa plastic na upuan. Medyo masikip ang mesa. May bahid ng mantika ang gilid. 2 goto ate, sabi ni Sienna. Sanay ang tono. May itlog? Tanong ng tendera. Opo. Napatingin naman si Ross sa paligid. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Pero hindi siya mukhang naiinis. Tahimik lang. May batang tumatakbo sa kanto. May tricycle na dumaan. May asong tumahol sa malayo. Bakit dito? Tanong niya. Ngumiti naman ang bahagya si Sienna. Masarap po. Hindi dahil mas mura? Masarap. Ulit niya na mas malinaw. Natahimik naman siya sandali. Pagdating ng goto, umuusok pa. May hiwa ng itlog sa ibabaw. May konting sibuyas at bawang. Kinuha ni Sienna ang kutsara. Dahan-dahan siyang kumain. Para ngayon lang siya nag-relax mula kanina. Pinanood siya ni Ross. Hindi ka natakot? Tanong niya bigla. Saan po? Kanina, sa hallway. Sandali siyang tumigil. Natakot po, diretsong sagot niya. Pero hindi ka umiyak. Sanay na po. Hindi niya sinabi iyon ng mayabang. Parang katotohanan lang. Tahimik si Ross. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita siya. Alam mo, sa dami ng taong nakilala ko, karamihan may gusto sa pera ko. Hindi siya tumingin kay Sienna. Tingin nila madali ang buhay ko. Pero sa totoo lang, bihirang totoo sa paligid ko. Lahat may pakinabang. Napatingin siya sa kanya. Malungkot po ba? Bahagya namang napangiti si Ross. Sometimes, tahimik sila sandali. Sa paligid ay maingay ang mundo, pero sa mesa nila parang may sariling espasyo. Bakit po kayo tumutulong? Tanong niya. Hindi nagalit ang tono. Hindi naman agad sumagot si Ross. Di ko alam. Sagot niya sa huli. Siguro dahil mali ang nakita ko. Tahimik. May pangarap ka ba? Biglang tanong niya. Napatingin si Sienna sa mangkok niya. Opo. Ano? Huminga siya ng malalim. Gusto ko pong maging caregiver o nursing aide para maalagaan ko po si Papa at iba pang may sakit. Hindi siya tumingin kay Ross habang nagsasalita. Kapag may ataka siya, pakiramdam ko wala akong magawa. Gusto ko pong matuto. Gusto ko pong hindi lang basta tagalinis. Tumahimik ang paligid sa isip niya. Hindi niya madala sabihin yon. Pangarap lang. Hindi plano. Bakit hindi ka mag-aral? Tanong ni Ross. Wala pong pang tuition Kailangan ko pong magtrabaho. Tumango siya. Sa malayo, may lalaki nakatayo sa gilid ng poste. Nakatingin sa kanila. Sa SUV, sa damit ni Ross. Sa mesa, si Berto. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagsasalita. Pero ang mata niya ay nakatutok sa mamahaling sasakyan. Sa lalaking kasama ng kapatid niya. Unti-unting nabuo ang ngiti sa labi niya. Gagatasan ko yan. Bulong niya sa sarili.
Sa mesa sa kanto, hindi alam ni na Ross at si Yana na habang nagtatagpo ang dalawang mundo, may isang anino namang nagbabalak gawing pera ang bagong koneksyong iyon. Tahimik ang lobby ng Meridian Residences nang bumalik si na Ross at si Yana. Malamig ang hangin, amoy fresh lilies ang paligid. Makintabang marmol na sahig. Sa salamin ng elevator, bahagyang nakita ni si Yana ang sarili. Simpleng blouse, nakapusod ang buhok. May bakas pa rin ang pagod sa mata. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, pero hindi na rin siya ganap na takot. Pagbukas ng elevator sa penthouse floor, may nakatayo sa harap ng unit. Isang babae, naka-white blazer, sleek ang buhok, may mamahaling handbag na nakasabit sa braso. Matingkad ang pulang lipstick, confident ang tindig. Pagkakita pa lang kay Ross, ngumiti ito, pero hindi umaabot sa mata. Ross? Tumigil na si Ross. Celine. Si Celine Aragon, ang dating kasintahan niya. Kilala sa social circles. Madalas makita sa mga event, sa magazine covers, sa charity galas. Hindi niya alam at agad na napansin si Sienna sa likod. Hanggang sa tumingin ito sa gilid at doon niya nakita. Mula ulo hanggang paa, sinuri niya si Sienna. Parang produkto, parang bagay. Isang mabagal, mapanlait na tingin. Ito na ba ang bago mo? Tanong niya na may halong tawa. Hindi naman sumagot si Ross. Hindi ito ang lugar para sa eksena, Celine. Pero hindi siya pinansin nito. Lumapit si Celine ng bahagya kay Sienna. Napasinghap si Sienna nang maramdaman ng malakas na pabango nito. Matapang, mamahalin. Parang nananakop ng espasyo. Housekeeping? Tanong ni Celine na nakataas ang kilay. Amoy bleach at hallway. Parang may kumurot sa dibdib ni Sienna. Hindi siya sumagot. Relax, dagdag ni Celine na nakangisi. Hindi kita kakainin. Curious lang ako. Enough, malamig na sabi ni Ross. Bakit? Totoo naman. Tumingin muli si Celine kay Sienna. Ito na bang level mo ngayon? Nandiet si Sienna. Ramdam niya ang pagkakaiba nila. Sa damit, sa postura, sa kumpiyansa, pero pinili niyang tumahimik. May investor party sa rooftop. Sabi ni Celine at tumingin kay Ross. You're expected. Tapos na ang usapan natin. Sagot ni Ross. Hindi pa. Ngumiti si Celine at gusto kong makita kung gaano kalayo ang bababa mo. Gabing yon, maliwanag ang rooftop ng building. May string lights na nakasabit. May live jazz band sa gilid. Amoy alak at mamahaling pabango ang hangin. May mga investor, business partners at ilang kilalang mukha ang nag-uusap sa maliit na grupo. Sa isang sulok nakatayo si Sienna. Hindi siya sanay sa ganitong event. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kamay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti o umiwas. Sinabi ni Ross na sandali lang siya rito. Pero pakiramdam niya, nakasulat sa noo niya na hindi siya kabilang. Hindi ka bagay dito. Napalingon siya. Si Celine, may hawak na wine glass, nakangiti pero malamig ang mata. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Mahina niyang sabi. Talaga? Lumapit si Celine. Then why are you here? Para sa pera? Tumahimik si Sienna. Gold digger. Bulong ni Celine na sapat para marinig niya. Hindi naman siya sumagot. Alam mo ba kung sino ang mga taong nandito? Patuloy ni Celine. Mga negosyante, mga may pangalan. At hindi mga taong umaasa sa mayayaman para lang makaahon. Hindi naman ako umaasa. Sagot ni Sienna na mas malinaw. Talaga? Ngumisi si Celine. Kaya pala may sakit ang ama mo, 'di ba? Ganyan lagi. Parang may sumabog sa loob ng dibdib na Sienna. Huwag mo pong idamay ang papa ko. Oh, sensitive? Tumawa si Celine. Hindi mo ba alam kung gaano kadaling magpanggap na kawawa para makahingi ng tulong? Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas, pero tumingin siya ng diretso kay Celine. Hindi ko po kailangan ng awa.
Sa isang iglap, itinaas ni Celine ang wine glass at ibinuhos ang pulang alak sa harap na si Yana. Dumulas ang malamig na likido sa blouse niya. Kumapit sa tela. May bahagyang tulo sa leeg niya. May collective gasp mula sa ilang nakakita. Tumulo ang wine sa sahig. Tahimik ang banda. Sandaling tumigil ang mundo. Napatingin si Yana sa sarili niya. Pula na ang harap ng damit. Parang dugo. Parang kahihiyan. Unti-unti siyang tumingin kay Celine. May ngiti pa rin ito. Oops! At sa sandaling yon, hindi siya umiwas. Hindi siya umiyak. Hindi siya nandiit. Sa mesa sa gilid may plato ng pasta na may makapal na tomato sauce. Hindi niya pinag-isipan. Kinuha niya ang plato at buong lakas na isinampal sa dibdib ni Celine. Kumalat ang sarsa sa puting gown nito. Tumulo ang tomato sauce pababa sa mamahaling tela. Nawala ang ngiti ni Celine. Nanlaki ang mata. Are you insane? Sigaw nito. Tahimik ang rooftop. Lahat ay nakatingin. Sa gitna ng eksena ay dumating si Ross. Nakita niya ang pulang wine sa damit ni si Yana. Ang sarsa sa gown ni Celine. Ang tensyon sa hangin. Celine, malamig ang boses niya. Enough. She assaulted me. Sigaw ni Celine. After you humiliated her. Sagot naman ni Ross. Ross, security? Tawag niya. 2 guard ang agad na lumapit. Ipahatid niya si Miss Aragon palabas. Excuse me? Hindi naman makapaniwala si Celine. At effective immediately? Dagdag pa ni Ross. Malinaw ang tono. Banned siya sa lahat ng properties ko. Tahimik. May bulungan. May mga matang hindi makapaniwala. Ross, you can't. I can. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Pero malinaw ang desisyon. Inakay ng security si Celine palabas. Sa rooftop naiwan si Yana. May bahid pa rin ng wine sa damit. May bahid ng sarsa sa kamay. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya nakayuko. Hindi siya nahihiya kahit nanginginig ang dibdib niya. Lumapit si Ross. Okay ka? Tumango siya. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa gitna ng kahihiyan at eksena, may kakaibang lakas na pumasok sa kanya. Hindi na siya basta housekeeping. Hindi na siya basta kawawa. At habang papalayo si Celine sa ilalim ng ilaw ng rooftop, mas lumilinaw na hindi lang iisang laban ang haharapin nila. Dahil sa anino sa malayo, may isa pang nagbabalak. At hindi pa tapos ang gulo. Mainit ang hapon sa lobby ng Meridian Residences. Makintab ang sahig, maaliwalas ang ilaw. Tahimik ang paligid. Hanggang sa bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Berto. Gusot ang damit, hindi nakaahit. May bahid ng yabang sa lakad. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, pero hindi siya nagpapakita ng kaba. Tinapik siya ng isang guard. Sir, saan po kayo? Nasa taas ang bayaw ko. Diretso niyang sagot. Business meeting. Nanlaki ang mata ng guard. Bayaw? Oo, ngumisi siya. Ross Velasco. May kumpiyansa sa tono niya. May haluring pananakot. Nag-alangan ng guard, pero dahil sa pagbanggit ng pangalan, napacheck ito sa tablet. Hindi siya nakalista. Pero bago pa makapag-react ang guard, dumiretso na si Berto sa elevator. Sinamantala ang sandaling abala ang reception sa ibang bisita. Sa loob ng elevator, ngumisi siya sa refleksyon niya sa salamin. Milyonaryo, bulong niya. Hindi ka papalak. Sa penthouse office ni Ross, tahimik ang hangin. May malaking desk na gawa sa kahoy. May tanawing skyline sa likod. May mga dokumento na nakaayos sa gilid. Nakaupo si Ross at may kausap sa video call. Nang marinig ang malakas na katok sa pinto, bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Hoy! Naputol ang call. Napatayo si Ross. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Relax, sagot naman ni Berto. Umupo pa sa sofa nang walang paalam. Family lang. Hindi naman gumalaw si Ross. Wala akong family na ganito ang asal. Brother-in-law mo ko, ngumisi si Berto.
Or at least, future. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ni Ross. State your purpose. Diretso, walang paligoy-ligoy. Simple lang, sabi ni Berto at sumandal. Alam ko ang nangyayari. Alam ko ang close na sinyo ng kapatid ko. Ayoko mag-ingay, ayoko may lumabas na chismis. Naningket ang mata ni Ross. So, magbigay ka lang ng tulong. Para sa pamilya. Sabihin na natin kabayaran sa katahimikan. Tumahimik ang opisina. Sa labas ng bintana gumagalaw ang trapiko. Sa loob, mas mabigat ang hangin. Extortion ba to? Tanong ni Ross. Uy, wag naman ganyan ang term. Negotiation lang. Tumayo si Ross. Lumapit ang bahagya. Wala kang makukuha kahit sentimo. Diretso, walang emosyon. Nagbago ang mukha ni Berto. Sigurado ka? Isang salita ko lang. Pwede kong sirain ang pangalan mo. Try. Sandaling nagkatitigan sila. Kung lalapit ka pa kay Sienna, dagdag ni Ross sa mas malamig ang tono, isasampa ko ang kaso laban sa'yo. Trespassing, harassment, extortion. Napatawa si Berto pero pilit. Hindi ka marunong makipag-usap. At ikaw, hindi marunong rumespeto. Pinindot ni Ross ang intercom. Security? Ilang segundo lang, may 2 guard na pumasok. Escort him out. Hoy! Sigaw ni Berto habang tinatayo ng guards. Hindi pa tapos to. Sa'yo tapos na. Sagot ni Ross. At sa unang pagkakataon, hindi nakaporma si Berto. Inilabas siya ng guards palabas ng unit. Pero sa mata niya, hindi yun talo, kundi simula ng paghihigante. Gabing iyon sa masikip na eskinita ng Barangay Rizal, madilim ang paligid. May ilaw na dilaw sa poste. May amoy ng nilulutong sardinas at usok ng uling. Binuksan ni Sienna ang pinto ng bed space nila. Tahimik. Pa? Tawag niya. May mahinang sagot naman mula sa loob. Pero bago pa siya makapasok ng tuluyan ay may kalabog. Isang upuan ang bumagsak. Nanlaki ang mata niya. Nasa loob si Berto. Nakakalat ang mga gamit sa sahig. Bukas ang maliit na kahon kung saan niya tinago ang ipon. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Hinahalongkat ni Berto ang mga damit. Ibinato ang lumang bag sa sahig. Nasaan ang pera mo? Galit ang boses niya. Wala na akong pera. Sinungaling. Kinuha ni Berto ang maliit na frame sa mesa. Larawan nilang magkakapatid kasama ang ama noong bata pa sila. Sa isang iglap, pinunit niya ang litrato. Wag! Sigaw ni Sienna. Parang may napunit naman sa loob niya, kasabay ng papel. Tumulo ang luha niya pero hindi siya umatras. Lumapit siya kay Berto. Lumabas ka! Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Sigaw nito. Utang na loob? Nanginginig ang boses niya. Hanggang kailan? Hanggang sa maubos ako? Tinulak niya si Berto. Hindi malakas, pero buong lakas ang loob. Lumabas ka! Ulit niya. Nagulat naman si Berto sa pagtulak. Hindi sanay na lumalaban ng kapatid. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Sabi niya na mas malinaw ngayon. Sienna, wala na akong kuya. Tahimik. Sa maliit na kwarto, naririnig ang mabigat na paghinga nilang dalawa. Sa kama, nakahiga ang ama nila. Tahimik, nanginginig sa mahina niyang ubo. Unti-unting umatras si Berto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang beses, hindi na siya nasunod. Lumabas siya ng pinto, may halong galit at hiya. Isinara ni Sienna ang pinto ng malakas. At doon, sa likod ng manipis na kahoy na pinto, bumagsak siya sa sahig. Umiiyak. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa pagbitaw. Sa wakas, pinutol niya ang tanikala. Masakit, pero malaya. At sa labas ng eskinita, may bagyong paparating. Hindi lamang sa langit, kundi sa buhay nilang lahat. Malakas ang ulan.
Bumuhos ang bubong sa eskinita ng Barangay Rizal na parang gustong hugasan ng lahat ng galit, hiya at sakit. Sa loob ng maliit na kwarto, tahimik ang ama ni Siana. Mahimbing ang tulog matapos ang gamot na inutang muna nila sa butika. Sa tabi ng kama, may maliit na bag na nakabukas. Naglalagay si Siana ng ilang damit. Isang lumang notebook, isang retratong hindi napunit ni Berto. Yung kuha nila ng ama niya sa tabing dagat. Hindi niya kayang manatili. Hindi dahil sa takot kay Berto, kundi dahil sa isip niya, siya ang dahilan kung bakit nadamay si Ross. Ex na galit. Kuya na mapanira. Iskandalo sa rooftop. Ayaw niyang maging mantsa sa malinis na mundo nito. Isinara niya ang bag, huminga ng malalim. Pa, mahina niyang sabi, tinaplos ang kamay ng ama. Babalik ako. Pangako. Lumabas siya sa pinto. Malakas ang ulan, walang payong, tumama agad ang malamig na patak sa balat niya. Nanginginig siya, hindi lamang sa lamig, kundi sa hiya. Sa pakiramdam na baka tama si Celine, na baka hindi siya bagay sa mundong iyon. Naglakad siya palayo sa eskinita, hawak ang bag, basang-basa ang buhok. Sa kabilang dulo ng kanto, may ilaw ng headlight na papalapit. Isang kulay abong SUV. Huminto ito sa harap niya. Bumukas ang pinto, lumabas si Ross. Basang-basa rin. Walang payong. Anong ginagawa mo? Malakas ang boses niya sa gitna ng ulan. Huwag ka nang lumapit. Sagot niya na nanginginig ang labi. Ngunit lumapit pa rin siya. Uuwi ako sa probinsya, sabi ni Siana. Hindi na kita guguluhin. Guguluhin? Halos matawa si Ross pero may galit sa tono. Sa tingin mo ba ikaw ang gulo? Dahil sa akin may eksena, may away, may chismis. Wala akong pakialam sa reputasyon. Sagot niya agad. Kung kapalit ay iiwan kita. Natigilan naman si Siana. Umuulan pa rin ng malakas. May tubig na dumadaloy sa gilid ng kalsada. Ayoko maging charity project. Diretsong sabi niya. Mas malinaw na ngayon ang boses niya. Ayoko may tumulong sa akin dahil naaawa. Lumapit si Ross. Hindi niya hinawakan. Hindi niya pinigilan. Hindi limos, sabi niya. Kasunduan. Naningkit ang mata ni Siana. Anong kasunduan? Pag-aaralin kita. Tahimik ang paligid maliban sa ulan. Caregiving, nursing aid program. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Bakit? Investment. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagbiro. Ikaw ang magbabayad. Paano? Magtatrabaho ka sa foundation ko. Community clinics, medical outreach, mga lugar na walang access sa maayos na healthcare. Unti-unting bumagal ang paghinga ni Siana. Hindi ako magiging charity? Hindi. Hindi ako uutang ng loob. Magbabayad ka ng serbisyo mo. Tahimik sila sandali. Sa gitna ng ulan, may kakaibang linaw sa pagitan nila. Gusto mo bang matuto? Tanong ni Ross. Opo. Gusto mo bang maalagaan ang ama mo nang hindi ka natatakot? Tumango siya. Gusto mo bang tumayo sa sarili mong paa? Mas matatag ang tango niya. Then, this is not rescue, sabi ni Ross. It's partnership. Unti-unting nabitawan ni Siana ang strap ng bag. Parang may bigat na gumaan sa balikat niya. Kasunduan. Mahina niyang ulit. Kasunduan. Sa ilalim ng malakas na ulan, hindi ito eksenang parang pelikula. Walang yakap, walang dramatic na kiss. Kundi dalawang taong nagkasundo sa direksyong tatahakin. Isang taon ang lumipas sa isang maliit na wellness hostel sa gilid ng lungsod, proyekto ng foundation ni Ross, may mga pasyente nakaupo sa waiting area. May amoy ng antiseptic at bagong lutong lugaw. Sa gitna naman ng hallway, may babaeng naka-scrubs. Maayos ang postura. Kumpiyansa ang lakad. Ma'am Siana? Tawag ng isang trainee. May bagong na-admit po. Lumapit siya na may hawak na clipboard.
Okay, i-check natin ang vitals. Mas maayos na ang itsura na ngayon. Mas malinaw na ang mata, mas sigurado na ang boses. Hindi na siya basta housekeeping. Isa na siyang supervisor sa maliit na clinic. May scholarship, may maayos na schedule, may dignidad. Sa isang sulok, nakatayo si Tatang Nardo. May dalang maliit na supot ng prutas. Proud ako sa'yo, sabi niya nakangiti. Napangiti naman si Siana. Salamat po. Sa labas ng clinic, may kulay abong SUV na nakaparada. Lumabas si Ross. Hindi na siyang lalaking malamig ang tingin sa VIP lounge. May init na sa mata niya. Lumapit siya kay Siana matapos ang shift. Sa maliit na garden sa gilid ng clinic, may simpleng bangko. Umupo siya. Tahimik ang paligid. Kinuha ni Ross ang maliit na kahon mula sa bulsa niya. Hindi yan engrande, walang audience, walang spotlight. Binuksan niya. Isa iyong simpleng singsing. Hindi sobrang laki, pero malinaw ang kahulugan. Siana, sabi niya ng diretso ang tingin. Handa ka bang ituloy ang kasunduan? Habang buhay? Nanatiling tahimik si Siana sandali. Tumingin siya sa kamay niya. Hindi na may kalye lang, kundi may kakayahang mag-alaga. Tumingin siya kay Ross. Oo, sabi niya na malinaw ang boses. Saglit naman siyang ngumiti. Pero hindi ko kinakalimutan kung sino ako. Hindi ko rin gustong kalimutan mo, sagot niya. Isinuot niya ang singsing. Walang fireworks, walang dramatic music. Pero may kapayapaan. Sa malayo, maririnig ang mahinang tawanan ng mga pasyente sa waiting area. Sa isip ni Siana, bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang madilim na parking lot, ang maling sasakyan, ang pagod, ang pagiyak, at napangiti siya. Dahil minsan, ang maling sakay ay nagiging tamang daan at ang sahig na hindi kanya noon ay naging pundasyon ng bagong buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!